It's a brand new and sunshiny day today here at the Kumu Studio, and we are very, very excited to have you all here tonight for another episode of Fun and Inspiring Chikahan. This is Brigading the Brand. Yes! And we have a very special guest. At syempre, kung may special guest, meron din tayong special sponsor. This episode is brought to you by Absolute. Kailangan may alak talaga tayo tonight dahil ang ating special guest, Pasabog Maoy Alakera! At of course, bago natin ipakilala ang ating special guest, mag-recap muna tayo kung anong nangyari sa atin sa isang buong linggong pasabog. Ito ay very, very busy talaga ang mga darlings natin. Nagkaroon tayo ng Backsilog Anniversary. That is our drag brunch na naganap sa Tipsy Pig. And also, the House of Ding, nag-perform lang naman sa Blagadag, the Bataan Drag Invasion, and just last night, we co-hosted with Baus ang fresh na Drag Race finale kagabi. And guys, we have a new queen. Palakpakan po natin. Congratulations! Captivating Kat Kat! Sorry. And of course, not to forget, our episodes 1 to 3 are all on my YouTube channel. Ang saya ng episode with Maxi. Alam niyo yan. Kaya please, panoorin yan after this video and keep sharing videos and use our official hashtag Brigading the Brand. Feeling ko mahaba-habang inuman, kwentuhan ang mangyayari ngayong gabi straight from Drag Race Philippines Finale. Ang ating Season 2 Top 2 representing Cubao, Arizona Brandy. Hello. Hi, Arizona. Kamusta? Hi. I'm feeling good. By the way, let me introduce myself. Let's go. I'm Arizona Brandy, top 2 of Drag Race Philippines Season 2. Naniniwala sa kasabihang kaming magaganda, hindi masyado magaling sa English. Shall you agree with those? Ay, Arizona. Oh my God. Orange kayong pongka na pongka. Yes. Kaya nga nahiya ako. Sabi ko parang, for today, parang ayoko masyadong kita ako. Oo. Like, very muted. Ayun yung theme. Very sweet. Ang color mo, very, grabe. Angat na angat yung color orange sa ating blue set design. Kamusta ka? Fresh from your finale last night? Tinanong mo pa ako, Sige na, for sure, ang daming curious. Kamusta si Arizona Brandy? Sobrang happy ako, as in, like, walang positive vibes lang. As in, yung, nung in-announce yung kung sinong panalo, parang, yeah, okay, inuman na, let's go. Ganon, ayun. So, sobrang happy ako, as in, like, di ba sinabi ko sa interview ko nung nasa Drag Race na parang, ayun yung happiest day of my life. Pero parang kahapon, isa rin siya sa happiest day of my life. Totoo ba yan? Pero, in-expect mo ba yung magiging result last night? Yung totoo? O kahit hindi yung totoo na lang? Sasagot ako ng totoo! Hindi. How did you prepare yourself last night? Siyempre, ilang months din yung nakalipas nung record kayo ng finale dun sa shooting ng Drag Race Philippines. Tapos kagabi lumabas yung result. Yes. How did you prepare yourself for that? Hindi, balik tayo sa una mong tanong. Ano yung tanong mo? Yung tanong mo, in-expect ko ba yung result? In-expect mo ba yung result? Kaya Oo, in-expect ko. In-expect mo? Hindi naman. Like, parang pinaprepare ko yung sarili ko na kung hindi, okay lang. Like, win-win situation siya for me. Kahit anong mangyari, parang, okay, I'm already winning in life. So, parang bonus na lang pag may corona. Pero pag wala, okay lang. Ganun, carry lang. Manalo pa din. Just a normal Wednesday night. Parang nag-racket lang. Yeah. Oo. Hindi, kasi totoo naman, for the whole season, napanood namin na napakaganda ng track record mo. Na pinakita mo, talagang everybody's rooting for you aside from Bernie, Jade So, and Captivating Kat Kat. So talagang winner material talaga. Pero yun nga, so balik ko ulit yung isa ko pang tanong. How did you prepare for that finale last night? How did I prepare? Siyempre, for sure may konting, ano pag ako yung nanalo? Anong mangyayari? Ready ba ako sa change
ng buhay ko? Sabi ko talaga, yung parang 1 week ago, like wala talaga akong nararamdaman, girl. Na kahit ano, sabi ko, hala, normal ba to na ganito? Yung parang, okay, chill lang talaga ako, dahil. Pero nung habang nagme-makeup na ako, yung hours away na lang, yung parang na-feel ko yung pressure na parang, oh my God, ito na yun. This is the beginning. Of the beginning. rest. Beginning? This is the bininging. This is the beginning of the rest of my life. Yes. Ganun. So parang habang nagmi-makeup ako, nagmamanifest talaga ako. Pero ang minanifest ko, hindi manalo. Ang minanifest ko, makuha kung anong best for me. Wow, that's so good. That's so sweet, ha? Yes. Hindi mo inaasam yung corona o yung pagkapanalo, pero kung ano yung talagang dapat para sa'yo. True, ganun. Parang si Precious, di ba? Na kwento niya last few episodes na kung ano mang ibigay sa kanya ng Diyos, yun yung tatanggapin niya. So, kaya mabukal, kaya sobrang surprise niya na nanalo siya. So, good for you. Pero gusto kong batiin yung look mo last night. Girl, black and orange, very on brand, and hindi ka lang basta nag-vape. Yung damit mo is umuusok. The best look for me last night. Do you guys agree? Of all the looks last night, ikaw yung may pinakamagandang looks. And I just have to say it, Jade So was also paandar last night. True. Pero yung sa'yo, ibang level din. Thank you. Saan nagagaling itong mga ideas mo na ganyan? Kasi nung Meet the Queens, may pa-set design ka. May sarili kang lemon. May sarili kang straw. Hindi talaga ako papayag. Like parang ayun nga, nung Meet the Queens, parang ayoko mag-something lang. Like gusto ko, go. Lagyan natin ng orange na malaki. Pahirapan natin sarili natin. Pero ang ganda kasi akala mo edited. Yes. Tapos nung nagsalita na kayo sa Meet the Queens, Tsaka may straw na malaki, girl. Pahirapan talaga. Pero ayun, yung parang, may mga times na parang minsan, I'm going for elegance. Para ayun yung sabi ko sa finale. Parang, I'm going for elegance. Pero sabi ko, hindi. Hindi ako papayag. Hindi ayun yung brand ko. Like parang, kailangan may something na nangyayari. So, nung promo, may set design. Yes. Nung premiere, meron ng table. May set design din. Table arrangement. Ngayon, parang, why not pausukin natin? Gana? Ano mo ginawa yun? Kasi parang, ngayon sa panahon niya na, ang konti ng resources natin, ang konti ng mga designers na gumagawa ng damit sa mga drag queens. Tapos yung ikaw, pauusukin mo pa yung look mo. Sino gumawa nun? Ang gumawa nun si Gerald Ignacio. Thank you so much. Hi, Gerald. Mabilisan yon. Pero like, sobrang clear na ng team na yon na parang, ayun kasi yung nire-represent ko sa show na parang I'm representing the whole Rapture. So parang kailangan hanggang huli nire-represent ko sila. Tapos yung mga umuusok, ano lang yon, may mga batang nagbe-vape sa loob. May mga bit-bit ka pala mga mahilig mag-yossi. Hindi, humidifier. Ganon. Humidifier? Dala may bit-bit kang humidifier. Yes, maraming. Ang dami kong biniling humidifier noon dahil kumita yung mga seller ng humidifier sa akin. Parang deserve mo talaga maging model ng relics or mga vape, yung mga ganyan. Oo nga, baka naman mga vape dyan Magparinig ka na dahil ito na yan. Kailangan ko mabawi yung 1 million. Di ako nanalo. Ano to? Oo nga, guys. Sige na, ibigay na natin to kay Arizona for tonight. How was that lip sync with Captivating Kat Kat? She is one of the most pioneer queen, legendary queen natin dito sa Philippines. Tapos nung episode 1, merong clip doon na parang, ay, si Kat Kat, siya yung may impression ako dyan na may attitude yan. Pero hindi pa kayo nagkakatrabaho nun, di ba? Hindi pa, never pa. Pero meron ka ng ganong impression sa kanya. Tapos, akalain niyo yun, sila pa pala yung magtatapat sa top 2. The foreshadowing, girl. Yes. Totoo. So, kamusta yung experience mo lip-syncing with her? Sobrang it's such an honor na makalip-sync si Mama Kat Kat. Kasi like parang, isa siya sa kahit sumali siya or hindi sa Drag Race, parang, Diyos ko, Kat Kat na yun. Like, kabatch na si Jose Rizal. So, charot na. Mga kumare ni Mama Mary. Kilala mo si Marcova, yung unang drag queen. Drag mother niya. Drag mother siya. Drag mother ni Marcova si Kat Kat. Hindi, it's such an honor kasi isa na siya sa pinaka-established drag queen pumunta man ng Drag Race or hindi. So parang
hindi ako makapaniwala na kaming dalawa yung maghaharap sa huli. So parang napatunayan ko rin sa sarili ko na I did that. Yeah. Palakpakan natin si Arizona Brandy. Napaka-iconic ng lip sync na yon. And also, syempre, yung lip sync battle mo with Miss Jade So. Girl, as in, we're all gag. Talagang, naluha ako ng very light. Kasi talagang, ang lala nung pinakita mong talagang pagpupursige na talagang deserve mo makaabot sa top 2 with that performance. Can you explain, anong tumatakbo sa utak mo nun kasi first lip sync mo yon sa top 4, lip sync for the crown. Anong tumatakbo sa isip mo nun talagang lahat na gagawin ko dito, ganun ba? Yes, ganun. Ganun kasi, like parang ganun lagi yung thinking ko, kahit anong lip sync yan, para siyang lip sync for your life talaga. Like, pag hindi ako nanalo dito, parang parang katapusan na ng buhay ko. Ganun talaga yung thinking ko noon. So parang, okay, lahat ginawa ko, girl. Totoo, girl. Parang 3 o 4 na reveal yata yung ginawa mo sa isang lip sync. Lahat ng reveal, lahat ng tricks, and parang first time may kumain ng contact lens sa main stage. Girl, wala. Talagang iconic yun. Anong lasa ng contact lens mo? Yun ang maraming nagtatanong sa Twitter ngayon. Anong lasa ng contact lens mo? Ang lasa niya is wala siyang lasa kasi walang flavor yung contact lens na sinuot ko. Pero meron akong contact lens na ham and cheese. So baka ham and cheese. Sayang hindi yun yung nasuot mo, no? Grabe, nagpiring ka pa. Yes. Girl, iconic. Ang dami. Iconic. On that first lip sync as well, nagpa-ulan ka ng alak. Alak, yes. And clearly with that whole season, Arizona Brandy talagang alak-alak na tayo di ba? Maoy-maoy na. Yes. I wanna know, saan ang galing tong reference mo sa pag-iinom ng alak on stage and putting it on your drag? Oh, okay. Thank you so much for that wonderful question. Yeah, Hindi, kasi, it's not my branding, it's my lifestyle. So hindi lang ito for the show. Yes, ganun na talaga ako. As in yung parang, ewan ko, pag nagsishow, mahilig akong uminom. Pero like, ang misconception sa akin, like parang hanggang pag-uwi ko, parang feeling ng mga tao, nagiinom pa rin siya. Yung pag nagla-live ako sa umaga, yung parang ang bungad sa akin, nakainom ka na naman. Yung gano'n, yung parang, hindi ba pwedeng natulog ako? Nagpapahinga din. Kaya nga, so parang, lifestyle ko nga siya yung pag-inom-inom. Ang sarap kasi uminom sa show. Totoo naman. Diba? So parang, naisip ko nung sumali ako, before pa ako sumali ng Drag Race, like, why not? Why not ito yung gawin nating, like, mag-inom sa stage, diba? Kasi ang dami nang tumatumbling. Ang dami nang nagsisplit. Onti pa lang yung nagiinom sa stage. Pero matagal nang may gumagawa yan. Pero ikaw yung nagpa-popularize. Yes. Pero ang tanong ng mga... tanong ko. Girl, kumusta yung atay mo? Nagpapacheck ka ba, girl? Sige, go. Tanongin mo yung atay ko. Kumusta? I mean, like, do you really drink all of this? Kasi like, nung last night natin sa Backsilog, tumungga ka ng isang buong bote. Hindi naman isang buo, ng isang bote ng Absolute Vodka. So, anong feeling nun? Legit ba yung mga ganyang performances mo? Try natin ngayon. Gusto mo ba? Ayoko. Gusto ko umuwi na maayo. Hindi, okay ba naman yung atay ko? Actually, 3 kasi yung atay ko eh. Ay, ang swerte mo naman pala. Yes! 3 yung atay ko nung pinanganak ako. Kaso yung isa, nahulog sa jeep, girl. So, 2 na lang. Kasi yung isa parang malapit na siya mamatay. So, isa na lang. Onti na lang, magiging normal na tao na ako. So, okay, yung atay mo nagtatampo pag hindi ka umiinom? Yes. Actually, ayun ang hinahanap niya eh. Yung ibang atay kasi hinahanap vitamin B, vitamin D. Yung akin, Absolute. So, Absolute, baka naman, eto na talaga yung next ninyong model. Kulay orange pa naman yung natin, no? Swedish vodka, at saka yung blueberry. Diba? Hindi, sige. Before all of this drag race shenanigans, lahat ng mga pagiging orange mo, alak-alak mo, ikwento mo sa amin ngayon, paano ka nag-audition sa Drag Race Philippines? Kasi merong mga rumors, I know na you were one of the finalists daw nung season 1.
Ha? Di ba? I mean, sa mga hindi po nakakaalam, hindi ko alam kung pwedeng i-share to, but yeah, maybe. Tapos naman yung season natin. So, parang nag-audition ka sa season 1. How did you feel not joining season 1? Actually, pwede naman sabihin, nag-audition ako sa season 1. Ayun, kaso hindi tayo pinalad nung season 1. Pero yung mantra ko talaga sa buhay is everything happens for a reason. Like, ganun ako palagi. Hindi ko alam kung bakit. Pero may mga bagay talaga na nangyayari. Tapos, nung time na yon sobrang broken-hearted ako na ako nag-aabang pa ako ng, pasok ka. Tapos yung pala, biglang may cast reveal na. May cast na pala kayo. So parang, sobrang broken-hearted ako. Pero ang inisip ko, like, everything happens for a reason. May dahilan to. Hindi ko alam ngayon kung bakit. Pero in the future, malalaman ko. So, ayun pala yon. Kasi, feeling ko pag nandun ako sa season 1, pwedeng hindi ako umabot ng top 2. Yung pala, para sa season 2 pala ako. Palakpakan natin si Arizona Randy. Ganon. Ang ganda nun. Everything happens for a reason. I don't think na it would be like that on season 1. Siguro kung nandun ka, talagang ang dami mo rin nilang paso, ang dami mo rin talagang ginawa para makabog lahat ng nasa season. True. Pero hindi rin. Iba rin talaga yung cast ng Iba, season 1. No? iba. Ang hirap din talaga ng mga pinagdaanan namin sa season 1. How do you feel na maging part ng season 2? Oh my God. Siyempre, nung natanggap ka na, sinabi na, you're cast or part of season 2, anong naramdaman mo? Grabe yung iyak ko, no? Like, parang umiyak ako ng 100 tears. Hindi, yung parang sobrang emotional kasi finifilm ko pa lang yung audition ko nung season 2, nafe-feel ko na siya. As in, like, parang hindi ko siya na-feel nung season 1 eh. Nung season 2, parang, oh my God, makukuha ko siya. As in, meron akong video na after ko film yung audition ko, like, nag-video pa ako na parang, oh my God, ito na yun. Like, umiiyak ako sa camera kasi sobrang feel ko na makakapasok talaga ako. Sobrang exciting. Sobrang excited ako and sobrang emotional kasi parang nung time na yun, medyo matagal na rin ako nagdadrag and sabi ko, okay, finally, magkakaroon na ako ng malaking break sa buong buhay. Like, ayun yung biggest break sa buong buhay ko. Ayun lang yung break. Ayun lang yung naging break ko. Like, Drag Race agad, yung ganon. Hindi kasi totoo yan, di ba? Parang sa ating mga drag queens, before pandemic or even after pandemic, hindi natin alam saan ba papunta tong drag scene dito sa Philippines. Hanggang bars na lang, di ba tayo? Habang nanonood tayo ng Drag Race Philippines, Drag Race US, tapos nagkakaroon ng iba't ibang franchises. Parang, kailan yung sa atin? So, nung nagkaroon ng Drag Race Philippines, talagang yun talaga ang goal. Yes! And kung makapasok ka doon, it's a different feeling talaga. Kung ikaw naiyak ako, hindi ako naiyak nun. Tuwang-tuwa ako talaga nun kasi parang it's about time na magkaroon ng Drag Race Philippines. Yes! And kumusta naman bilang this season, double premiere? So, ikaw ang first Rue Badger. Hindi lang siya paano-ano, ha? Hindi lang siya kung ano-ano dito, guys. Ikaw ang first Rue Badger. How did it feel like nung nalaman mo na double premiere kayo? Tapos ikaw pa yung nanalo. Kalaban mo si Jade So, Captivating Cat. Sino pa yung kasama doon? Miss Nicole Pardo, Tiny Deluxe, Matilda. Oh. It feels correct. Hindi, sobrang, girl, kahit ako, hindi ako makapaniwala nun. Like, pero alam mo, yung pagtalon ko nun, like, may nahulog pa na payong sa outfit ko. Yung congratulations, Arizona. Woo! Tapos may nahulog na payong sa outfit ko. Kasi akala ko lip sync for the win. Sorry. Ganun ka ka-prepared. Girl, ganun ako ka-prepared sa lahat. Like, okay, tap ako. Paano pag lip sync for the win? Okay, go. May reveal ako. Wow! Ganon. Grabe, the mind setting talaga, ha? In fairness, nakipagtapatan ka lang naman ng paghuhubad at pagre-reveal kay Captivating Cat at Miss Jade So. Yes, And you never disappoint. Ganon. Go, i-reveal ko na to. Baka may reveal ka pa rin ngayon, ha? Meron stacking reveal. So, sa season mo, super close ng group ninyo and very, very evident yung sisterhood na nabuo with Hanabeshi, with Ovican. Actually, the whole cast, kahit kay nila Jade So, nila Bernie. Ano sa tingin mo yung importance nung part na yun? Kasi nung season 1,
medyo magkakaaway kami. Oy! Hindi. Yeah, it was a tough fight talaga nung Oo. first season. Kasi syempre, palaban lahat ng queens. Oo, So competitive lahat kayo may lahat. gustong patunayan. Lahat gustong makuha yung corona. But this time, iba eh. Mm. Magkakaaway kayo sa competition pero pagdating ng Untucked or ng backstage, tulungan kayong lahat. Hindi, may mga awayan. Pero at the end of that, cheers, Oo. lambingan, landian, and so fun yung nung camaraderie ninyo. Mm-mm. Anong importance ninyo nun para sa'yo, being there in the competition? Sobrang nakatulong yung mga friendship na na-form. Kasi, hindi nila alam eh. Pero alam mo yung ang hirap na mag-isa ka, yung naka-confine ka. Like parang, kailangan mo talaga ng friend para maka-get by sa competition. So parang sobrang thankful ako kasi sinabi ko na to, na-post ko na to sa Twitter. Like parang iba yung magiging drag race journey ko kung wala yung mga sisters ko. Especially Ovi Kant and Hannah. Like magiging iba siya, magiging mahirap siya sa akin. Kaya sobrang importante talaga eh, di ba? Yeah. Kasi sabi nga nila, no man is an island. Yeah. Hindi, totoo yun. I think kung wala din si Precious Paula Nicole and Venus Deluxe on my season, it will be extra harder for me. I mean, ang laki na nung pinagdaan at pinaghirapan ko dun sa season yan. Paano pa kung hindi ko kasama yung dalawa? Pero, bukod dun, having that sisterhood, ano yung most challenging part ng competition? Bukod sa pressure, bukod sa pagkakakulong sa hotel, isolated tayo, ano yung most challenging for you entering the competition and during the competition? For me, yung pinaka-challenging talaga is like, paulit-ulit na to sinasabi, like, inner saboteur, may mga tao na hindi mag-gets, pero nag-gets ko siya pagpasok na, oh my God, inner saboteur. Kasi may mga times na kahit hindi naman napapansin ng lahat, like parang bigla ka na lang manlulumo. For example, for me, like, pag maglalabas sila ng costume, parang, mag-iisip ka, overthink ka na parang, oh my God, ang ganda ng outfit nila, ayoko na. Yung may mga ganon. So, ayun yung sobrang challenge sa akin, outfit-wise. Ayun din yung inner saboteur na paano pigilan yung sariling mag-overthink. Pero feeling ko na let go ko na yun nung mga tumagal na parang, okay, hindi naman ako mamamatay pag natanggal. Or hindi ka na mamamatay kung matatalo. True. So parang, go, laban. Enjoy lang. Pero yung mga outfit naman na pinakita mo, the idea is there, the concept was there. It's just that talagang ang dami lang talagang pasabog. True. Pasabog talaga. In fairness, like, this season, palaban lahat. As in. Kaya sobrang hirap. And it's such an honor na para mapunta pa lang sa top 6. Like, parang, girl, palaban talaga lahat. Yes. Nahirapan din yung judges na mag-eliminate sa inyo. Parang 3 episodes kayong top 6, girl. Sana all, di ba? No? Na-save ng 2 beses at nakaabot ng top 6. True. Imbis sa top 4. Ang tanong ko naman ngayon, what is the most memorable for you? So, bukod all of those hardships and challenges, ano yung pinaka mamimiss mo siguro? Sige, bukod na rin dun sa sisterhood, ano yung pinaka exciting part for you? Ako, like, ang pinaka hindi ko, kasi diba, minsan may mga nalimutan na tayong part, pero ang pinaka hindi ko malilimutan talaga is yung part na one-on-one with Mama Pao and Miss Kalat Karen. Kasi diba yung parang naabutan natin yung Drag Race pa lang, like season 4, season 3. Ako ayun yung naabutan ko, like season 3, hindi pa sikat masyado yung Drag Race. Pero yung parang pinaka-staple nila yung TikTok na. Yes. TikTok na lang siya. Parang, hindi ko na-imagine yung sarili ko na gagawin ko siya. Someday na parang, oh my God, I'm here. Ito na yon, like, kiki with the judges. Yung parang, sobrang surreal. Like, kaya ako sinabi na sobrang pinakamasayang araw ko siya sa buhay ko. Kasi, pinakamasayang araw ko siya sa buhay ko. Like, every moment nung interview, naalala ko pa siya. Gusto mo, reenact natin. Oy, alam mo, nakakalong. Ako, habang pinapanood ko yun, isa rin yun sa pinakamagandang episode for me. Nalulungkot ako in a way kasi hindi ko yun naabutan. Parang yun yung part ng show na I wish na naabutan ko. Kasi nga, very iconic yun eh. Doon mo makikikwento kung bakit ka sumali. True. And yun yung parang, indicator na you made it. You made it sa Drag Race pag nakaabot ka sa episode na yon. And congratulations Thank sa'yo. you! Kasi talagang deserve mo yon lahat.
lahat ng pinagdaanan mo ngayon, deserve mo siya. Thank Diba? you po. Kailangan mo pang dumila ng stage. Kaya nga eh. Grabe. Nandito naman tayo sa ating segment where we call Say Mo. Ang mangyari dito, magpapakita lang kami ng mga photos and videos, and then, bilang very on-brand sa'yo, ang pag-iinom ng alak, ang pagmamaoy, bibigyan mo kami ng pulutan na ihahandog mo dun sa moment na yon or sa taong yon na ipapakita namin sa mga pictures or videos. Go. Okay? Ready ka na ba? Yes. Ready na ba tayo? Our Ready. first photo, Arizona Brandy, say mo. Hayop. Bye Pa-close guys. up po, Good pa-close night. up. Pa-close up. Ayan o. Ay! Pulutan. Anong pulutan siya? Anong Ano? pulutan to? Oatmeal. Pulutan mo ba yung oatmeal? Oo, kasi yung kilay ko oatmeal eh. Oo nga, hindi ka pa marunong magbura ng kilay. Yes, hindi pa ako marunong yan. Ayan yung cosplay era ko. Anong nangyayari dito? Ilang taon ka nito? 2 years old. Hindi, parang mga 16 lang ako niyan, 17, ganun. Like, ayun nga, nag-start ako as a cosplayer. Kaya ako nag-double with makeup. Tapos bigla akong na-discover yung drag. Oh, so, paano mo na-discover yung pagko-cosplay? Bayan? Pass nga. Hindi. Hindi, na-discover ko yung pagko-cosplay kasi parang pag nagmo-mall tayo, di ba? Like, minsan, lalo na tuwing Sabado, Linggo, yung parang, ala, may mga cosplayer. Yung parang, ano kayong feeling? Outfit nung Diba? naka-forma ng mga anime-anime. Sa MOA Arena o kaya sa Mega Mall, yung parang, oh my God, parang gusto ko matry to. Yun pala, deep inside me, gusto ko lang talaga magbihis-bihis. Gusto mo talaga mag-dress up. Yes. And if I can't mention, no, na-recall ko, you had a partner before that's also a cosplayer. Yes, yung ex ko rin, like, cosplayer siya. And drag queen din siya ngayon. Drag queen na rin siya ngayon. O, Ganun. abangan natin yan, di ba? Malay Diba? mo. Our photo number 2, say mo. Pag ako pa rin yan, hayop ako nga talaga. This is the Baby Drag Arizona. Yes, baby drag queen. Oh my God. Binikapan pa ako ng isa sa mga drag mother ko niyan. Okay. Ilang taon ka nito and saan tong picture na to? Ay, hindi. Ano muna? Anong pulutan to? Pulutan? Anong pulutan siya? Sinigang. Kasi asim ko yan. Asim moments ko yan, girl. Oo. Wala pang pambili ng deodorant. Wala Ayan, no? talaga. Tinan mo yung kilikili mo Girl, dyan. literal Kita-kita. talaga na walang pambili ng deodorant yan, girl. Magkano TF mo nung nagsisimula ka as a drag queen? Girl, TF ko niyan is parang 150. Gosh. Walang keme. Yeah. Kasi parang nung time na yan, willing ako mag-show for free. And thankful na ako na meron, transpo kasi, di ba, 150. Like, willing na ako na parang, okay, go, pamasahin na lang po. And ang hindi minsan alam ng ibang tao na mahal mag-drag. Kahit anong drag pa yan, kahit sabihin nyo na, hindi maganda yung drag mo, pero mahal yung drag. Mahal mag-drag. So parang, sobrang negative na ako nung time na yan, as in. Pero go, laban pa rin kasi... Hindi, marami talaga sa mga drag queens back at that time. Wala pang angkas nito, ha? Girl. So magko-commute ka, Commute, mag-jeep girl. ka, magbabas ka. Tapos 150 lang yung ibabayad sa'yo ng bar. Di ba? Nung time na yun, si Venus Deluxe din. Di ba? Parang kasabayan mo si Kasabayan Venus. ko siya. Na kumukontest, bumabiyay. Taga saan ka nung time na to? Taga Tayuman, Santa Cruz, Manila. Tingnan nyo. Guys, kaya talagang tipping is compulsory. Yes. Sa mga drag queens kasi that's the language of love. That's where we feel na mahal nyo kami at na-appreciate nyo yung ginagawa namin. 150 pesos. Saan tong bar na to? O, di ba binooking mo? hindi naman na-open yung bar eh. Pero Cubao area na yan. Cubao area yung bar na yan. Okay lang naman siguro. Pero at that time talaga, ganun pa kasi yung culture natin eh. Hindi pa masyadong ganun kalaki yung importance and appreciation sa drag dito sa Philippines. Kaya thankful tayo na nagkaroon ng Drag Race Philippines. True. Kasi na-elevate talaga yung level ng drag na, guys, nakikita nyo kung ano yung story behind all this drag, all this beauty, na deserve namin ng right amount of appreciation and love from you. True. Kaya drop your vidges dyan. Kaya nga, di ba? Dali na. Ano kayo? Papatalo kayo sa 150?
So, anong mga pesahan mo nito nung time na to? Girl, Ariana Grande yan. Yung Ariana Grande na tong look Ariana na to. Grande era yan, Day. As in like, ayan yung mga time na uso yung Bang Bang. Mga bagong labas ng Bang Bang. Bang Bang into the... At ikaw ang nag-Ariana Grande. Yes, dahil wala silang choice. Okay, next photo. Say mo. Anong pulutan to, girl? Oh my God! Anong pulutan ba yan? Go. Chicharong Bulacan. Makulit sila mataba. Hindi ko maalala to. Sa Obar to for sure. Yes. Pero hindi ko maalala na nag-Obar ka. O, di ba nga? Ang dami mong sinasabi nun sa akin. Ano na to? Kumusta yung over moments natin? Meron pala tayo nun. Oo, nag-over ka pala. Nag-audition ako sa Obar nung time na yun. Tapos parang katabi kita mag-makeup. Pinatabi kasi kita sa akin. Oo. Ayun, naalala ko yun. Andun din si Kat Kat. Mama Kat Kat. Andun siya. Like, ang dami kong naalala ko pa yung moment na yun. And parang, alam mo yung baby drag queen ako. Tapos parang, oh my God, Obar. Like, before yan, nakikita ko na kayo sa Facebook. Like parang, oh my God, Mama, Brigidi, Gigi. Gigi pa nun. Gigi ka pa nun. Like, alam Mama Gigi, Mama Eva, yung parang, oh my God. Parang wala pang drag race, pero parang kayo na yung, nun, kayo na yung pag-drag queen, okay sila. So parang, nung time na yan, sobrang saya ko, sobrang excited ako nung time na yan na parang, okay, pag nakapasok ako dito, like, sobrang saya. And ayun nga, hindi ako nakapasok sa O-Bar, pero sobrang sad ko nun. Pero ayun, doon na naman nag-apply yung moment na everything happens for a reason. Hindi, kasi sa mga hindi po nakakaalam, bakit that time, or maybe up until now, or maybe, we don't know, wala namang makakasukat, O-Bar is one of the biggest drag club in the Philippines. True. So dito sa Manila, ilan lang naman ang pinupuntahan natin. O-Bar, Nectar, Rapture, 690. Yan lang yung may mga drag shows and then some few events. Nung time na to, O-Bar talaga yung pinaka-iconic na pag sinabing drag show, nandito sa O-Bar. And nung time na to, baby queen pa lang din ako. It's just that, talagang sabi ko, ay hindi pwedeng dito ako nagpe-perform. Nag-start ako sa Malate, Manila na walang nanonood sa akin. So sabi ko, parang, kailangan kong lumipat sa ibang bar. Sabi ko, kailangan kong tahakin yung bigger bar para mas makilala ko at mapansin. Pero ngayon, hindi na natin kailangan ng mga big clubs or big bar kasi more than Drag Race Philippines, meron tayong social media. True. Para ipakilala ang ating mga sarili. Yes, tsaka may kumo na tayo. At may kumo. Diba? Magbagsak po kayo dyan, ha? Yes. Ayun na, dami nagbabagsak. Thank you. Anong audition piece mo nito? And I'm telling you, tas nilaro nyo yung pyesa kung hayop kayo. Alam mo yung, okay, seryoso ako. Tas nilaro nyo dahil tas lahat kayo nanonood sa gilid. Nire-remix yung nung pala DJ. nire-remix nyo. Ay, di syempre, patol ako dyan. Ganon. Naalala ko pa yung heels ko niyan. Yung, di ba, ang hirap maghanap ng heels ng moment na yan. Wala pa yung mga online. Wala pa yung mga online ganon. So parang, yung sapatos ko, yung nag-iisa kong sapatos, binalutan ko lang medyas na itim para color black siya. Parang babalutan mo. Hindi, totoo yan. Ang hirap maghanap ng mga big sizes ng sapatos, no? Anong size ng sapatos mo? 44. 44? Nako, Daksa. Daksa, ayan ha. Kasi si Eva, Dax din. Next photo, say mo. Ay, hala mo kang bungo. Bungo ba yan? Yung contour ko. Hindi, ito yung look mo na as Adele. Anong bagay na pulutan kaya sa kanya? Oh, okay. Adele yan, so dapat international na pulutan. Ay, oo, social yan dapat. Cordon bleu. Oh my gosh. Ayun lang pumasok sa utak. So, bakit this time, you were, somehow we can call a plus size queen. Anong size and weight mo nung time na to, if you don't mind? Si Arizona Baliena pa yan. That's the Arizona Baliena era. Nakalimutan ko na kung gaano ako kabigat, pero like plus size talaga ako niyan. As in like, big girl.
Ganon. Pero nung time na yan, hindi ako nahihiya. And kahit hanggang ngayon, hindi ko kinakahiya na naging plus size queen ako. Ayan yung time na yon. Sa ano yan sa Mandaluyong City Hall. ano to? Ito yung Paskuhan Tiger City. Yes. Grabe. Ito yung kinikwento ni Precious Fallon last time na nagpe-perform sila sa Mandaluyong under Mama Eva. Mama Eva. Grabe. Yes. Pero what inspired the change sa from that era to this era na talaga namang sexy ka na? Na-heartbroken. Totoo? Oo. Okay. Ayun yung nag-inspire. Pero like, nung una parang ginagawa ko lang siya for other people. Tapos nung tumagal, parang, I wanna do it for myself. Mas madali pag may ginagawa mo for you. Yeah, totoo. Important talaga yun. Yes. So ito rin yung nag-inspire sa'yo na gawin si Adele sa Snatch Game. Actually, kasi di ba parang ang tagal ko nang ginagaya si Adele. Oo. So parang, why not si Adele na lang yung gawin ko sa Snatch Game? At least mairaraket ko pa. True. Actually, very wise yung ginawa mo na yun, di ba? Talagang pwede mong i-perform si Adele all the time. Ganda. Drag Race Philippines. Drag Race Philippines, will you sing it with me? One of the most iconic din yun ng Snatch Game. I don't know much about iconic sa Snatch Game. Pasensya na. Kaya, congratulations, sis! Alam mo, ikaw na yan. I-cheers natin yan, sis! Mali ako nang napili. Patay na yung napili ko eh. Refreshing. Okay, next video tayo. Say mo, Arizona Brandy. Work! Ting, 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 tang, tang, tang. May talagang may hawak silang ting-ting at may tang. So, ito ang mga tinatawag nating Rapture Royalties. Yeah. Anong pulutan sila para sa'yo? Ang pansit. Pansit. Kasi doon sumikat yung Rapture ngayon sa pansit. Napakasarap Di ko nga alam kung bakit di ko naman binanggit yung pansit sa Drag Race, girl. Hindi, pero like, ayun, pansit. And sobrang love ko yung mga sisters tsaka mga nakshis ko dyan sa rap. Ayun. So parang... Ano bang meron sa Cubao drag na wala sa ibang klase, sa ibang parts of Manila? Pansit. May pansit ba sa Obar? May pansit. Di ba? May pansit din sa Obar. Hindi, bukod dun sa I think yung style ng performances ninyo sa Cubao, yun yung sets you apart sa ibang sa ibang clubs. Sino bang nagdidirect ng mga shows ninyo? Bakit kayo umabot dun sa ganong klase ng mga performances? Because iconic. Yes, thank you. Actually, nung kaka-open pa lang, yung nag-reopen yung Rapture, after nun, like, ako yung gumagawa ng show namin. Like, the whole show. Ikaw yung leader. Yes, ako yung nagli-lead yung parang, dapat number, ayun, naka-program siya. Walang number 12. Kunyari, after 11, 13. Number 13, comedy. Dapat number 13, inuman. May formula na siya. Ako yung gumawa nun. So, bakit walang 12? Wala lang. After ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 agad. Ganon siya agad. Like, subukan niya pumunta sa Rapture, pansinin niyo yung pang 13, inuman yon. Tignan niyo. Inuman na lang number siya. Grabe, ibang level. Yes, Talagang malinaw, matalino. yun. Maibalik ko lang. Sinabi ni Didi Holiday sa Drag Race that Rapture or Who Goes to Cubao, it's a cheaper bar. How did you react to that? Kasi sinabi ngayon sa sa confessional. How did you react to that nung napanood mo? Nung viewing party yun, magkasama pa kami, girl. How was that? Hindi, nung natawa ko, as in like parang tinawanan ko lang siya, as in like parang, ala! Tapos nag-appear pa kami, girl. Nagalang pa kami dalawa. Like, not knowing na sobrang laki ng backlash pala nung comment na yon. Kasi naintindihan ko, like, valid yung feeling ng mga na-hurt. Pero for me kasi parang, alam mo yun, it's shade for us na parang tayo, shady, may shady side talaga tayong lahat na hindi naman natin pinipersonal lahat. So parang sa akin, parang, okay, natawa na lang ako. Pero naintindihan ko yung feeling ng ibang tao na parang hindi ko ini-invalidate yun na yung iba na hurt kasi yung iba, like Cubao people talaga. And parang masakit yun, di ba? Like parang sabihan kang cheap, ganun. Pero
I think na-represent ko naman sa Drag Race na Cubao Drag is not cheap. Oo, it's not cheap. And sinabi naman ni Lydia Holiday na hindi naman daw cheap yung performances or the general aspect of drag in Cubao. It's just cheaper yung entrance. Yes. Kaya guys, kung gusto niyo po niya. ng very, very good quality entertainment, pumunta kayo sa Rapture sa Cubao. Yes. Isa lang yan sa isa lang yan na the drag show sa Cubao ngayon, di ba? Or meron pang Spectrum. Spectrum. May Spectrum pa. Punta rin kayo sa Spectrum. Bisitahin niyo po yung mga clubs sa Cubao. Hindi lang natatapos sa O-Bar or Nectar ang drag dito sa Manila. Tama. Ang ating next photo, say mo, Arizona Brandy. Work! That's BBC Beshi Brandy Khan. Beshi Brandy Khan. So, paano naman, anong klaseng pulutan tong tatlong to? Tong dalawang to? Tong grupuhan na to? Anong klaseng pulutan? Like parang vape? Vape ang pulutan namin. Vape ang pulutan namin. Ay, sorry. Parang, hindi, ginawa ko lang siya segue para makabag-vape. Pero ano talaga ang pulutan? Yung kung pulutan siya sa isa Rapture, ano siyang klase na pulutan? Para sa mga sister ko na yan, like chicken lollipop. Chicken lollipop na lang. Bakit? Wala lang, mukha kaming mga chicken lollipop. Ang ganda ng photo na to, ha? Yeah. I appreciate this. I like this. Lahat kayo naka-silver heels. Very representing your own kind of brand. Yes. Paano nabuo tong friendship ninyong tatlo? Ewan ko, may something about Hana, Beshi, and Ovikant na kapag pagpasok ko pa lang kasi nasa ibang group sila eh. Like pag meet pa lang namin is parang, oh my God, parang magiging kaibigan ko tong dalawang to. May mga ganun, di ba? Yung parang yung vibe mo siya na parang, okay, magiging friends kami. Like, nagkatitigan pa lang kami ni Ovikant, okay, magiging close kami. Ayun agad yung feeling nun. So parang, I'm so happy na ang tagal-tagal ko silang nakasama sa loob ng Gaano katagal yung competition. taping ninyo ng Drag Race? Kami kasi 21 days, guys. Mind you, we shot that 10 episode in 20 days. So, yung iba doon, ibang araw, 2 episodes. Yung iba, 1 day, tas 1 day break. So, 21 days lang lahat ng yun. Kayo, ilagano ka tayo. Parang meron kayong 1 month. 525,600 minutes. Seasons of Bala love kayo, pala. compute nyo yan. Ganon. So, paano mo napatunayan na you guys are close or can be friends with them? Kasi syempre, nasa competition din kayo. Oo. Anong klase ng sisterhood yung naganap behind what we saw on Drag Race? Nagsusuportahan ba kayo? Nagtutulungan ba kayo sa hotel? Kasi nagkaroon kami ng ganun eh. Like talaga, yung meron talagang mga tao, like what I've said, parang meron talagang unspoken bond and parang may mga tao na kapag nasa paligid sila, you feel safe. And silang dalawa yon, yung parang, okay, andito sila, I feel safe, I'm good, I'm in good hands. Parang ganon. Oh, okay. So kasi, very important sa community natin ng sisterhood. Yes. So, kung ako may Divine Divas, meron ka sa kanila. And sa community natin, talagang napaka-importante ng sisterhood. And nakwento mo dun sa show, yung issue mo with your sister. Yes. Kamusta naman kayo ngayon? Nag-pray over ka pa siguro sa mga hindi nakakanood. Ang nangyari nun is, there was one time, your sister asked you to go out on a date. And then nagulat ka kasi may mga kasama siyang friends from church. And then pinag-pray over ka nila for being gay. So, kamusta kayo ng sister mo ngayon? We're making a little progress. Pero pero progress pa rin. Like, hindi namin siya napag-usapan ng maayos. Hindi pa rin namin siya napag-uusapan na kung ano yung nangyari. Pero, meron kasi kaming GC, si mama, tapos kaming magkakapatid. Like, parang nakiki-congrats naman siya doon. So, parang, for me, progress na yon. And, okay, feeling ko okay naman kami. Pero parang, meron talagang something pero hindi pa namin siya napag-uusapan ng talaga ng masinsinan. Hindi kasi ganun talaga, no? Sa ating mga part of the queer community, yung simpleng i-congrats ka, kahit hindi nyo napag-uusapan yung mga bagay-bagay, is malaking importance or bagay na para sa atin, di ba?
na parang kailangan natin siguro ng time, kailangan pa talaga natin ng more understanding from them. Minsan may mga bagay na hindi kailangan pinipuwersa. Yes. Kasi masakit. Iba yung tingin mo dyan, eh. Hindi. Lalo na yun, mahirap yun for you, ha? To be accepted by your family. 'Di ba? Naging story din yan ni Hanabeshi, ni sino pa ba sa season 2? Ni Matilda, yan. So, yung mga small acceptance stories na ganyan, napakaganda ng mga ganyan. And I wish magkaayos kayo ng sister mo and mas mag-flourish yung relationship ninyo to a better sisterhood. Yeah, ladies and gentlemen. Charot. Tawagin natin our special guest, your sister. Okay, next photo tayo ngayon. Seymoy. Ano ba yan? Okay, kung pulutan tong jowa mo, anong pulutan siya at masarap ba siya? Yes, lechon. 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 Like, mouth-watering. And mouth-watering and so delicious. Delicious. Naubo ako. Mag-cheers nga tayo para sa boyfriend mo. Ako din nauubo. Uso po ang sakit ngayon. Uminom po kayo ng Absolute. Baka mawala yung mga sakit ninyo. Yes, actually, ginagawa ko siya. Arizona, so kung pulutan siya, lechon siya. Masarap ba ang lechon para sa'yo? Yes, sobrang sarap ng lechon. Paano kayo nagkakilala naman itong iyong life partner na nakita rin natin sa Antak ng Drag Race Philippines? Nagkakilala kami sa isang like dating website. Ay, okay. Sige, hindi na natin papangalan ng Grindr. Kulay orange. Hindi Grindr. Saan? Tinder. Sa Tinder. Okay. Kala nyo, Paano kayo nagkakilala? Paano na-form yung relationship ninyo? Kasi pwede namang nagka-chat lang. Ang daming Tinder stories na ganyan, di ba? Chat lang, tapos LDR kami, girl. Saan ba siya? Nasa Aklan siya nung time na yun. Okay, tapos? Parang may something talaga, may connection. Tapos parang, di ba minsan parang ang hirap sa ating mga drag queen na sabihin agad na drag queen tayo. Oo. Lalo na kung hindi nila tayo kilala as drag queen. Or kung hindi nila naiintindihan yung drag in the first place. Yes. So parang, yung iba sinisikreto na drag queen sila. Pero sa akin, like parang, sabihin ko na agad. Para na. Tapos, tapos biglang naging friends kami sa Facebook. Support siya sa FB Live. Ganon. Pandemic to. Pandemic to. Okay. Ayun. So parang, parang nakahanap na ako ng tao magsusupport sa akin sa lahat ng gusto ko. Lahat ng yung mga mahal kong gawin is parang mahal niya rin for me. Hindi, totoo yan, guys. Napakahirap makahanap ng someone na tatanggapin ka sa lahat ng version mo. True. Lalo pa tayong mga drag queen. Hindi lang tayo out of drag, may in drag pa. Tapos meron pang, basta maraming layers sa mga drag queens. We are one of the most craziest people, wildest people that you could ever meet. Tapos to find someone, kahit na long distance, nakita mo, nag-travel siya to Manila to meet. First time kayo nag-meet o ikaw pumunta doon? Hindi. Nag-Manila na talaga siya. Tapos nung pandemic, parang umuwi siya sa kanila. Tapos ngayon, yung parang, mag-live-in na tayo. Ganan. Kala nyo, Hindi, matanong ko lang. Ikaw ba, Arizona, is yung kind of person na gustong laging kasama or maka-live-in yung someone that you're in a relationship with? Or, well, siguro yun na nga. Kasi, oo. Like, hindi naman. Ewan ko sa kanya. Bakit ganun? Sa kanya, yung parang may mga araw talaga na, oh my God, nami-miss ko na yung jowa ko. Yung ganon. Kahit nung sa Drag Race, ang amats ko talaga yung jowa ko. Like, kahit sino tanongin mo, like, lagi kong sinasabi, nami-miss ko na yung jowa ko. Yung ganon talaga. Sana may jowa din ako nung Drag Race. Siguro, iba yung naging takbo ko. Wala, pero may jowa na ako ngayon. Kaya, happy na rin tayo. Yes! Oy, guys, hindi nyo alam, sobrang hirap magkaroon ng jowa as a drag queen. Yes. Lalo tayo, di ba? Hindi mo naman basta-basta pagkakatiwalaan yung tao. Ano bang gusto mo sa akin? Yeah. Yung drag version ko or yung out of drag version ko? Di ba? Tapos to find someone na tatanggapin tayo kahit nakamuher tayo, True. nakatibak,
True. Lahat iniipit Ang gusto natin. pala nila yung wigs natin. Gusto rin palang manghiram ng costume. Oy, totoo yan ha. Minsan yung boyfriend ko yung nagsusukat ng damit ko for me. Siya yung umaattend ng fitting. At Ganon. ikaw, yung jowa mo ang gumagawa ng mga damit mo. Yes. Most of your looks sa Drag Race, tama? Yeah. Wow. Until now, yung mga pang-performance kong outfit. Kasi fashion design student yung jowa ko and fashion designer siya. So, ayun, sobrang thank you, baby. Ano pangalan niya? Babatiin natin. Adrian. Hi, Adrian. Hello. Thank you for loving our Arizona brandy. Thank you for you. Thank you, baby. Umanda ka rin sa kanya mamaya. Humanda ka na, magsasamgip tayo. Kakain pala. Ngayon naman, thank you. Grabe, ang dami naming nalaman tungkol sa'yo. Kaya nga eh. Genesis. Genesis Si Genesis kasi yung mga nasa picture eh. Arizona. Ay, ang saya, ang saya. Okay, maglaro na muna tayo ulit. This is our next game. Dito na natin masusukat ang ating pagkamaoy. Okay. Okay. I-refill natin yung ating mga glasses. Okay, go. Asan na po yung ating Pa-refill. absolute? Pa-refill po kami kasi magkaka-shot-shota na eh. Yan, sige. I-refill mo lang ng konti yung aming mga drinks. Pa-refill, tas paying ng 500, be. Ayaw nga. Ate Kai, baka naman bigyan mo kami ng 500. Oo, go. Actually, maliit yung 500. 1,000 mo na. 1,000. Tag 500 tayo. Ay, grabe ka naman din. Dali na. Ay, tag 1,000. Hindi lang tag 500, may tag 1,000 tayo. Work. Guys, pwede rin po kayo mag-send sa GCash namin. 0915-076-2393. Isabihin mo na yung GCash mo. 0961 0961-7561-081. Hashtag road to 1 million. Yes! Oy, kailangan ni Arizona yan. Oo, Sobrang lungkot niya kahapon. Oo nga, lungkot-lungkot ko. Sayang 1 million, sayang naman. Sayang naman. Okay. We are now here in our last segment. Okay. And kapag ang guest natin ay Maoy Queen, hindi pwedeng walang inuman. Okay. Since kanina pa naman tayo umiinom, handog ng absolute ang ating game for tonight. Go. This is called the very, very new. Talagang kami lang nagpausingin dito sa Kumu. Never have I ever! Tatagay tayo, ha? Kapag nagawa mo na ang statement na babanggitin ko. Okay, are you ready? Go. Ding, 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 ding. First statement is, never have I ever may nakalandian from my season. From my season 1 o season? My season, your season. Sa ating season. Sa season natin. Oh my God. Bala ka dyan. Explain mo yan. Hindi ko kailangan explain. Ayoko na rin siyang banggitin. Ayoko na siyang pangalanan. Pero meron. Alam naman yun eh. Evident naman yun eh. Sino? Hindi ko alam. Hindi, ayoko na siya pangalanan kasi nga masaya na siya kung nasaan man siya. Yes. Diba? Nakakahiya naman din sa kanya. Oo. Wala ka dyan. Ay. Okay, game. Next. Never have I ever naihi while in my drag outfit. Oy, normal naman yata yun, di ba? Yes, actually, ginagawa ko siya now. Actually, ako din. Kanina pa. Guys, hindi niyo po alam ang pinagdadaanan namin. Magkakasakit po kami sa pantog kung hindi namin gagawin yun. Lalo na kung nakakuko tayo. It's a process para umihi. Yes. May corset, may stockings, may underwear, may tibak, lahat-lahat na. So, okay, next na tayo. Never have I ever nagmakaawa sa ex na makipagbalikan. Hello. Well, hindi naman ako nagmakaawa. Nagtanong lang ako. Baka lang naman. Nagmakaawa ka, uminom ko. Nag-explain pa eh. No? Okay, next one. Never have I ever nakipag-sex in drag.
Hindi pa. Knowing you? Akala ko nga, ikaw yun eh. Hindi pa. Hindi pa rin. Hindi pa din. Siguro mamaya. Kaya walang B. Okay, ikaw, baka may pa never have I ever ka for us. Never have I ever i-bottoms up yung mug. Ngayon? Oo. Oh my God, Alizona Brandy. Okay, sige, last segment naman to. Yes, Let's go! go! Absolute! Cheers! Ang saya naman sa set natin. Oh, refreshing. Ang sarap ng Absolute talaga, no? Baka naman, Absolute. Absolute. Kami na po yung kunin ni Arizona Brandy. Blue and orange. Yes, So, tamang-tama sa citrus that's the and brand. Blueberry. Ay, yung level mo, girl. Alala mo? Namumula na ako eh. Wala But magtutubig. just a friendly reminder from our partner, Absolute, drink more water para enjoy natin yung Absolute, diba? Ang lala. Gulat ka, di ba? Well, that's it for today. Thank you so much, Arizona Brandy, Thank for you. being super game. Ang dami-dami mong napasaya for tonight with your presence here sa ating show. And I'm so happy you said yes. Kasi di ba, fresh na fresh from yesterday, di ba? Akala ko kaninang umaga baka mag-message si Ari. Sis, di ako pwede ngayon kasi nagluluksa ako or whatever. Pero siya pa yung nag-unaan ng oras tayo mamaya. Professional! She a professional dahil dyan paying pera. I-book niyo po. Kanina pa ako perang-pera, girl. Yes, for the 1M. Yes. Oy, Arizona. Alam ko, 50,000. Hindi, gusto ko magpasalamat sa'yo, Arizona. Yung pinakita mo sa buong show was truly inspiring. Binitbit mo yung mga sisters mo. Binitbit mo yung community mo sa Cubao. And inspiring yun na nag-take pride ka kung saan ka nang gagaling at kung saan ka nagpa-perform. So, very, very inspiring yun. And also, yung sinabi mo kanina na everything happens for a reason. I also believe in that. Kasi ang dami ring nangyari sa akin sa Drag Race Philippines. And after Drag Race Philippines, ang dami ko ring pinagdaan ng mga paghihirap on a personal level. Pero yun din yung binalikan kong mantra na everything happens for a reason, na these are all happening because the universe is redirecting us to a different direction. Bigla ganun, Saan no? mo nabasa yun? Nalalasing na kasi tayo eh. I'm happy na nandito ka and I can't wait to see you soon. So if you will be in All Stars, will you be saying yes? All Stars, ano yan? All Stars 1. All Stars versus the world or Tignan whatever. natin. Baka sa world muna eh. Eme lang. Ang sabi mo sa yung show before, ang saya-saya ng drag, bakit mo seryosohin? Oo, diba? Diba? Saya. Yun yung pinakita mo sa amin, sobrang kalog mo. Napakatotoo mo. Yeah. Kahit na kinikritika ng mga judges, talagang go. nagpapatawa ka pa. Diba? You're one of the funniest queen I've ever met. I'm very happy na napaunlakan tayo ni Arizona. For real. For real. Thank you. But before I let you go, what is something or a brand that you want everybody to remember when you're gone or when you're done doing drag or when they're out of their TV screens and you want them to remember you by what? Seryoso naman na, yung parang like, gusto ko pag tuwing nakakita sila ng orange, nakikita nila si Arizona. Diba? Yung parang gano'n na parang, oh my God. Yung, may mga ganong moments na yung parang Arizona, yung basta may naka-all orange, parang Arizona gano'n. Ayun yung gusto kong like, kahit anong bagay yan, like, gusto ko, lahat naman tayo mawawala sa mundo, di ba? Pero gusto ko talaga like parang bago yon mangyari. Like, gusto ko meron akong maiwan na something in this world. When I leave this world. Ay, may copyright ba dito? Wala. Wala naman. I leave no regrets. And feeling ko naman more than that orange thing na we can remember you. Ikaw yung maaalala namin tuwing iinom kami ng alak. Cheers! Kahit yellow na lang. Yan. Thank you. Inspiring si Arizona, our
Season 2 Top 2. First runner-up, Arizona Brandy. Makikita pa natin siya soon. But after Drag Race Philippines, saan ka pa namin pwedeng mapanood or makita? I-plug mo na yan. Anong bar ka nagpe-perform or your socials? Nasa broadcast channel ko, nandun yung mga pagpupuntahan kong performance. And follow nyo na ako sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa Threads, and sa Gmail. at Arizona Brandy. So, andun lahat makikita nyo. Huwag kayong magtanong. Magbasa kayo. Hayop kayo. Oh my God. Thank you so much, Arizona Brandy. I love you. You are one orange. Isa kang pasabog na orange drag queen. I love you, sis. Hindi tayo ganong ka-close before, but I think we're very much closer now. I'm very proud of you and you inspire me. Thank you for guessing in our show and we are excited to see what's next for you. Yes. Thank you so much, Drag Race, Stand Posting, Drag Race Philippines, Kumu, for producing the show, and House of Ding. And our sponsor for tonight, Absolute. Don't forget to like, subscribe, and comment down below who you want to see next in our episodes. And please, please share this video so we can continue to inspire more people. I'll see you again next week, only here on Brigading the Bride. Wow, singer.